Dominant Protector. Credit to the author. 5,701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinabi rin nina Tommy at Andy na babalik sila sa sandaling matanggap nila ang tawag. Para matirhan si Lane, wala nang mas mahalaga pa kay Terrence, kailangan muna nila itong makita. Kailangan nilang isantabi ang lahat. Wala pang kalahating oras, ang tatlong pinakamahalagang miyembro ng House Lane ay sunod-sunod na bumalik, nakikipag-usap kay Terrence tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang umalis. Hindi mapigilan ni Terrence na ikwento sa kanya ang tungkol kay Jenny. Ang pagkaalam na maayos ang kalagayan ni Jenny sa Sky Class Island ay labis na nagpasaya sa pamilya Lane, at ngayong nakabangon na si Andy, medyo nakokonsensya pa rin siya nang harapin niya si Terrence, ngunit ibang-iba na ang taong ito, at mas panatag na si Terrence. Masigasig na nagpalipis ng gabi si Terrence sa bahay ng mga Lane, at kinabukasan ay pinapunta nila siya sa paliparan. Binati nila sina Jelay at Jacob nang makita nila siya, magkakilala silang lahat, at nagreklamo pa si Tommy na hindi sila pumunta sa bahay ng mga Lane dahil nasa Iron Lake na sila. Alam niyang gusto ni Terrence na makipag-usap sa kanila tungkol kay Jenny ng mag-isa, kaya hindi niya sila isinama. Oras na para sumakay, at nagpaalam na naman sila. Matapos magplano para sa susunod nilang pagtitipon, isinama ni Terrence ang grupo sa eroplano patungong Europa para sa medical exhibit. Handa na silang imbestigahan ang mahiwagang sagradong alyansa. Lumapag ang eroplano sa Kelan International Airport sa Milwa. Dito ginanap ang eksibisyon ng pagbebenta ng mga gamot. Ginanap ang konsyerto ni Sheena sa Bonharte, kaya hindi nagtagal ay nakarating sila roon gamit ang kotse pagkarating sa Milwa. Kuya Linford, gaganapin ang konsyerto ko sa Bonharte. Pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako sa Lanmi, at pagkalipas ng 3 araw, pupunta ako sa Moordock. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa Baroni at Rondon. Pupunta ka ba sa unang konsyerto, o sa lahat ng iyon? Kumirba ang mga mata ni Sheena habang nakangiti, ngunit naglagay siya ng maliit na patibong nang magsalita. Kung sinabi ni Terrence na pupunta siya sa unang laban, kailangan din niyang pumunta sa mga susunod na laban. Kung tungkol naman sa pagpili na manood ng bawat laban, mas simple at mas direkta pa ito. Pero hindi ito napaniwala ni Terrence. Ngumiti lang siya, mahirap sabihin yan, pero siguradong manunood ako ng konsyerto mo. Panauhin si Zyrene sa bawat kaganapan ni Sheena, kaya hindi kailangang mag-alala si Terrence na hindi siya makita. Ang mahalaga sa ngayon ay ang pag-asikaso sa medical exhibition sa Mirwa at sa Sacred Alliance. Tumawa si Sheena at niyakap si Terrence. Mabuti na lang at nakapunta si Terrence sa mga konsyerto niya. Siyempre, hindi niya inaasahan na pupunta si Terrence sa lahat ng konsyerto. Tumalikod siya at nagpaalam kina Jelay at sa iba pa isa-isa bago sumakay sa business car na sumando sa kanya at umalis ng airport. Sabi ni Jacob, habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Ngayong sikat na sina Zyrene at Sheena sa buong mundo, sila ay bihirang international superstar. Kung may oras tayo, dapat natin silang suportahan. Hindi ko lang alam kung may natitira pang tiket. Dahil nandito si boss, hindi natin kailangan ng tiket. Hindi mo ba nakitang inimbitahan siya ni Sheena sa konsyerto niya? Hindi man lang niya binigyan ng tiket. Kailangan lang ipakita ng boss natin ang mukha niya. Fatty boy, ang lakas ng loob mo ngayon, no? Pinagtatawanan mo ako. Galit na sabi ni Terrence. Hindi ako maglakas loob, boss, pakiusap, patawarin mo ako. Itinaas ni Celestino ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Tumawa ng tumawa ang lahat. Sa wakas ay nakapagpahinga na rin si Terrence kasama ang mga matandang kaibigang ito. Simula nang pumunta siya sa Sky Class Island, tila maayos naman ang lahat, ngunit sa katotohanan, puno ito ng panganib at kahirapan. Ilang beses na siyang nasa bingit ng kamatayan, at tanging si Terrence lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pressure na kinakaharap niya. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan sila, dumating ang mga tao mula sa Miracle Dr. Larkins Medical Company. Sumakay sila sa kotse at pumunta sa hotel para magpahinga, habang sina Jacob at Celestino ay pumunta sa exhibition hall para magparehistro at magayos ng display. Siyempre, hindi naman guguluhin ni na Jacob at Celestino si Terrence sa mga walang kwentang bagay na ito.
Nakita ni Terence na wala siyang gaanong magagawa, kaya nagpasya siyang isama sina Jelay at Gusha sa paglalakad. Maganda ang lungsod ng Mirwa, at maganda rin ang lawa ng Mirwa. Bihira ang pumunta rito, kaya itinuring niya itong bakasyon. Pakiramdam ni Jelay ay masaya na siya na makakasama niya si Terence sa isang dayuhang bansa tulad nito. Mas magiging perpekto sana kung wala ang napakagandang bumbilyang si Gusha, at silang dalawa lang. Gusto sanang maghanap ni Terence ng mga pahiwatig tungkol sa Sagradong Alyansa noong una, ngunit nagpasya siyang hayaan na lang pagkatapos noon, mga payaso lang naman sila na mababa ang antas, at hindi pa huli ang lahat para harapin sila kapag tumalon na sila. Magkakaroon lang muna siya ng kaunting oras kasama si Jelay sa ngayon. Hinayaan nilang tatlo ang kani-kanilang mga kabayo na mag-ayos at gumala-gala sa Milva ayon sa gusto nila. Hindi tumigil si Gusha sa pagkain. Bagamat hindi niya gusto ang pagkaing Switzerland bilang pagkaing Chino, medyo sariwa pa rin itong kainin sa unang pagkakataon. Gayunpaman, bilang isang kwalipikadong mahilig sa pagkain, hindi niya tatanggihan ang anumang pagkaing hindi pa niya nakakain noon. Madilim na ang langit nang bumalik ang tatlo sa hotel. Naghihintay sina Jacob at Celestino sa kwarto ni Terence, madilim ang kanilang mga mukha. Anong problema? Pumunta ba ang Sagradong Alyansa para manggulo? Bahagya nang umiti si Terence, ginugol niya ang lahat ng oras niya kay Jelay, at hindi niya ginagamit ang kanyang espirito para bantayan ang buong Mirwa, pero halos nahulaan na niya kung ano ang nangyayari sa pamamagitan pa lang ng pagtingin sa mukha ng dalawa. Boss, tama ka. Nandito ang mga tao mula sa Sagradong Alliance para manggulo. Pero may isang Sky Class at dalawang Earth Class Master sa mga tao mula sa Sagradong Alliance, tango ni Jacob. Hindi man lang sila nagsalita at gusto lang nilang sirain ang booth natin. Kung hindi dahil sa akin at kay matandang Lay, walang makakapidyaw sa kanila. Sky Class. Gulat na tanong ni Terence. Mga taga-Northern ka ba? Hindi, purong Europeo silang lahat, pero mga cultivator nga sila. At eksperto siya sa panloob na puwersa. Pagpapatuloy ni Celestino, seryoso ang ekspresyon ng mukha, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa Sagradong Alyansa. Tutal, hindi naman sila sapat na malakas para takutin kami ni Jacob. Gayunpaman, medyo nakakainis ang ugali ng tagapag-ayos. Tama, galit na sabi ni Jacob. Dumating ang mga organizer para bigyan kami ng babala matapos naming palayasin ang mga taong nasa Sagradong Alliance, sinasabing ang aming mga personal na sama ng loob ay maaaring makaapekto sa operasyon ng eksibisyon at kung may mangyari pang katulad nito, ididiskwalipika nila kami at aalisin ang aming booth. 5,702. Malamig na ngumiti si Terence, hindi ba dapat sila ang responsable sa kaligtasan ng eksibisyon? Nangahas pa talaga silang takutin ka. Kung hindi talaga nila kaya, hahayaan ko na lang silang tapusin ang eksibisyong ito ng maaga. Boss, magaling ako rito. Ibigay mo ba sa akin ang gawain? Natatarante at nasa sabik na tanong ni Gusha. Matapos mapunta sa sekular na mundo, tatlo lang ang libangan ni Gusha, mga nakaistilong damit, masasarap na pagkain, at pakikipaglaban. Nang marinig ang tono ni Terence na parang may magaganap na away, si Gusha, nakakabusog lang, ay natural na mas masigla ng 100 beses. Nag-aalab ka na naman. Pumunta ka muna sa gilid, may oras ka para lumaban. Saway ni Terence nang nakangiti bago tumalikod. Hindi mahalaga na may mga tagapagsaka ang Sagradong Alyansa. Ang mahalaga ay mayroon ang mga Europeo ng sistema na paglilinang natin. Sa pagkakaalam ko, hindi ito ang kaso noon. Parang may kakaiba sa Sagradong Alyansa. Kailangan nating hukayin ang kanilang kasaysayan. Hindi nagsisinungaling si Terence, ginamit na niya ang pangalan ni Terence at Eagle sa mga misyon dati, at marami na siyang nakasalamuhan ng mga Europeo at Amerikano. Hindi naman sa walang mga masters, pero ang sistema ng pagsasanay na ginamit nila ay puro pisikal na estilo. Maaaring golden class lang si Terence noon, pero hindi siya magkakamali sa mga bagay na ito. Kasabay nito, isang misteryosong lalaking nakasalamin at may sombrerong kawayan ang nakikinig sa mga ulat ng kanyang mga tauhan sa sagradong base ng Alliance's secret sa Mirwa na pinag-uusapan ni Terence at ng iba pa. Siya ang mga practitioner mula sa Europa na pinalayas ni Jacob at Celestino.
Sinasabi mo bang ayaw pa ring makipagtulungan ng miracle doctor na si Larkins' Medical Group at tinalo kayong lahat? Mahina at hindi makapaniwalang sabi ng misteryosong lalaking nakasalamin. Kasama ang pangkat na ipinadala niya, ang 1 Sky Class, 2 Earth Class, at ilang Mystic Class Practitioner, paano nila hindi maaalagaan ang isang tao mula sa medical group ni Larkins na siyang miracle doctor? Yumuko ang pinuno ng pangkat ng mga Europeo na nasa ranggo ng langit. Oo, 2 lang sila, pero nakakagulat ang lakas nila, talagang lampas na sila sa Sky Class, kaya siguro foundation stage na sila. Pagtatatag ng pundasyon. Paano nagkaroon ng foundation stage master dito, at silang dalawa ang magkasanib na direktor ng Miracle Dr. Larkins' Medical Group, hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Malungkot na sabi ng lalaking nakasalamin. Hindi siya makapaniwala na sina Jacob at ang iba pa ay mga foundation stage masters. Kalimutan na natin yan, huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon, pero kailangan nating makuha ang deluxe version ng gamot para sa mga golden source mula sa kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Maisasagawa lang natin ang susunod na hakbang ng pananaliksik kung isasama natin ito sa ating gamot. Kaya kailangan ninyong mag-isip ng paraan para maagaw ang atensyon ni na Jacob at Celestino at mapunta ang ibang tao sa kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Mas malamang na magtagumpay ito. Mahinahong sabi ng lalaking nakasalamin. Halata na determinado siyang makuha ang special edition formula ng gamot sa pananakit na dulot ng ginto. Sa sandaling ito, may biglang nagsalita, ano ang sinabi mong tawag sa 2 taong iyon? Jacob at Celestino. Kilala ko ang 2 ito, sila ang mga alipores ni Terence. Hindi sila pumunta sa sinaunang mundo ng martial arts kasama si Terence, kundi bumalik sa karaniwang mundo. Sila ay 2 cultivator lamang sa foundation stage, ako na ang bahala sa kanila. Ang taong nagsalita ay walang iba kundi si Janfeng na nakuryente ng kidlat ni Terence. Ang lalaking ito ay isang ang walang kamatayang ipis. Matapos makuryent ni Terence, ang kanyang lumilipad na platito ay binaril ng isang halimaw sa dagat at nahulog sa walang katapusang dagat. Gayunpaman, hindi pa rin siya namatay. Ang kanyang puwersa ng buhay ay nakakagulat na napakalakas. May isa pang tao sa tabi ni Janfeng. Ito ay ang kanyang matalik na kaibigang si Dustin, na siyang nagdala kay Janfeng at tumakas kasama niya. Matapos mahulog ang 2 lalaking ito sa walang katapusang dagat, sila ay nailigtas ng mga karagdagang tauhan ng Central. Pagkatapos, sinundan nila ang mga tao ng Central palabas ng sinaunang maliit na Jiangho at bumalik sa secular na mundo upang ipagpatuloy ang pagdudulot ng gulo. Sa presensya ng 2 taong ito, naging malinaw ang pinagmulan ng Sagradong Alyansa. Ito ay isang puwersang Popey na itinatag sa rehiyon ng Europa sa sekular na mundo sa pagtatangkang gamitin ito bilang tauntungan upang kontrolin ang buong Europa. Pagkatapos ni Janfeng, tuwang-tuwa siya. Hindi niya matalo si Terence, pero ang 2 ito ay mga langgam lamang sa foundation stage. Kaya niya silang patayin sa pamamagitan lamang ng kurot. Ang pag-atake sa kanila at pagpapasakit sa puso ni Terence ang pinakaangkop. Sumulyap ang lalaking nakasalamin kay Janfeng at bahagyang tumango, mabuti naman. Kahit medyo sayang ang pakikitungo mo sa kanila, sulit naman basta makuha natin ang gusto natin. Sa sinaunang mundo ng martial arts, maaaring lumikha na ang Central ng mga misteryosong Ascension Masters, ngunit pagkatapos ng gulo ni Terence, maraming impormasyon ang nasira. Kung wala ang kapaligiran at mga mapagkukunan ng sinaunang mundo ng martial arts, kakailanganin nilang magsimulang muli sa secular na mundo. Ang limitadong edisyon ng gamot para sa mga sugat ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group ay may kaugnayan sa isa sa kanilang mahahalagang proyekto sa pananaliksik, kaya hindi nag-atubiling gamitin ng lalaking nakasuot ng salamin ang kanyang trump card, si Janfeng. Umiling si Snow Janfeng kay Dustin at sinabing, matandang Chen, lumabas tayo para maglakad-lakad at magpahinga. Bihira lang magkaroon ng pagkakataong bugbugin ang mga alipores ng walang hiyang iyon. 2 sila, kaya kumuha tayo ng tig-isa. Sapat na ba iyon? Tumawa si Dustin. Mabuti naman. Matagal na rin mula noong huli akong nag-ehersisyo. Panahon na para maglakad-lakad. Hindi nagpahayag ng anumang pagtutol ang lalaking nakasalamin dito. Sa ngayon, tanging si Janfeng at ang 2 pa ang pinapayagang lumaban. Tutal, ang kalaban ay isang eksperto sa foundation stage.
Nagpapanik ang kapatid na si Darwin habang nakatayo sa may pintuan. Gusto niyang ipaalam kina Jacob at Celestino ang nangyari, pero hindi siya makaalis. Nakatayo lang siya roon ng walang ekspresyon, nagdarasal na sana ay maiwasan ng dalawang ito si Janpeng at ang isa pang lalaki. Hindi alam ni na Janpeng at Dustin kung ano ang iniisip ni Kuya Darwin. Nang dumaan sila, ngumiti at tumango pa sila kay Kuya Darwin. Napilitan lamang si Kuya Darwin na ngumiti at hilingin ang tagumpay sa kanila. Hindi pumunta ang dalawa sa exhibition hall, kundi dumiretso sa hotel kung saan nanunuluyan sina Jacob at ang iba pa. Tinanong nila sa front desk ang numero ng kwarto ni na Jacob at Celestino, at umakyat para hanapin sila. Pagkarating sa sahig, sinuri ni Janpeng gamit ang kanyang pandama sa espiritu at nalaman niyang magkasamang umiinom sina Jacob at Celestino. Ngumiti siya kay Dustin, swerte natin. Nasa iisang kwarto silang dalawa. Nakakatipid tayo nito sa abala ng paghuli sa kanila isa-isa. May nakaligtaan ba tayo? Bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Kumunat ang noo ni Dustin. Kakaiba ka naman talaga noon pa man. Sige, bilasan mo. Tiningnan ko na. Walang tao sa palapag na ito maliban sa dalawang lalaking ito. Isa pa, secular ang mundong ito. Ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon ang pinakamataas na antas ng cultivation. Tayong dalawang master ng yugto ng profound ay kayang maglibot sa mundo ng walang problema. Medyo nandidiri si Janpeng kay Dustin sa kanyang puso, ngunit nagsalita pa rin siya ng ilang salita sa napakahinahon na paraan. 5,703. Nasa iisang palapag din sina Terence at ang iba pa, sina Jacob at Celestino ay umalis sa presidential suite ni Terence pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa eksibisyon, at lumapit sa kanila upang pag-usapan ang susunod na hakbang ng plano. Ang dahilan kung bakit hindi matukoy ng dalawa sina Terence, Gusha, at Jelay ay dahil masyadong malakas ang divine sense ni Terence. Natural niya itong naharangan ng maramdaman niyang dumaan ang ibang divine senses. Ang lakas ni Janpeng ay nasa maagang yugtungan ng misteryosong ascension, ngunit lahat ng ito ay dahil sa gamot mula sa central na nagtulak sa kanya na mag-level up. Totoo na ang pangunahing focus ng sinaunang martial world ay ang paglilinang ng spirit sense, ngunit ang lakas ni Janpeng ay masyadong mabilis, at ang kanyang spirit sense ay hindi makasabay sa pag-unlad. Napag-uusapan natin, ang kanyang spirit sense ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul, na napakabilis na, ngunit sa harap ni Terence, hindi pa ito sapat. Kung gusto niyang mahanap ang tatlong tao sa kwarto ni Terence, kailangan pa niyang maglakad ng malayo. Naisip ni Dustin na may katuturan ang mga sinabi ni Janpeng. Marahil ay masyado lang siyang nag-iisip. Umiling siya at ngumiti habang naglalakad papunta sa pinto ng kwarto ni Jacob. Pinindot niya ang kandado at pinakawalan ang kanyang chi, na siyang nabasag sa bakal na kandado. Para sa isang eksperto sa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng Ascension, kasing dali lang ng pagbaligtad ng kanyang kamay kung gusto niyang gumuho ang isang buong gusali. Ang isang simpleng kandado na bakal ay hindi talaga hadlang. Pagkatapos buksan ang pinto, tumawa si Janpeng at sinabing, Jacob, Celestino, oras na para mamatay kayong dalawa. Halika at lumuhad at tanggapin ang inyong kamatayan, at magiging mas mabait ako at iiwan ko kayong dalawa na may buo na bangkay. Hawak ni na Jacob at Celestino ang kanilang mga baso ng alak habang nakatingin kina Janpeng at Dustin, na nagsasara ng pinto sa likuran nila. Nagkatinginan sila at kumalma. Sabi ni Jacob, Sword of the Snow. Anong ginagawa mo rito? Tuwang-tuwa si Janpeng sa ekspresyon sa mukha ni na Jacob at Lay. Gustong-gusto niyang makitang natataranta ang mga tao sa harap niya, ngunit sayang at sandali lang natarante sina Jacob at Celestino bago sila nakabawi ng katahimikan. Medyo ikinalungkot ito ni Janpeng, kaya't ngumisi siya, nagulat ka bang makita ako? Sa pagkakataong ito, wala rito ang iyong amo. Natatarante ka ba? Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang magpanggap na kalmado. Iiyak at sisigaw ka pa rin kapag pinatay kita mamaya. Tumigil ka na nga, Janpeng, natatawang sabi ni Jacob. Sa tingin mo ba ay nahuli mo kaming lahat dahil lang sa may kasama kang kasama? Hindi ba't masyado kang mayabang? Ang tiwala ni Jacob ay nagmula sa katotohanang si Terence ay nasa tabi lang. Siya at si Celestino ay mayroon ng bulag na pagsamba kay Terence. Hanggat naroon si Terence, walang problemang hindi malulutas.
Tumawa rin si Snow Swordpick, sabay turok kina Jacob at Celestino. Sa tingin nyo ba kailangan ko pang magdala ng mga tao para harapin kayong dalawa? Kayang durugin ng batang Panginoong ito ang dalawang langgam gamit ang isang daliri, at kayang durugin ulit kayong dalawa ni matandang Chen gamit ang isa pang daliri. Sabi ko, bilasan nyo at lumuhad at tanggapin ang kamatayan nyo, at iiwan ko kayong dalawa na may buo na bangkay. Naalala ni John Feng ang sinabi niya bago siya umalis, humarap si John Feng kay Dustin at sinabing, matandang Chen, kanina lang, sinabi nating kukuha tayo ng tig-isa. Halika, pipili muna ako ng isa para sa iyo. Iniisip pa rin ng dalawang hanggal na ito na sila ay kahanga-hanga. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na kahanga-hanga. Walang dahilan para hindi mapakali si Dustin. Tumayo siya sa may pinto at umiling. Kalimutan mo na yan, iiwan ko na sa iyo itong dalawang maliliit na fries. Hindi ko naman sila kilala, kaya mas interesante kung ikaw ang bahala sa kanila. Oh! Ikaw ang sumuko sa pagkakataong ito, kaya huwag mong sabihin na hindi kita inalagaan kalaunan. Bihira lang ang ganitong klaseng kasiyahan, kaya huwag mong gawin yan. Hindi alintana ni John Feng at ngumisi. Mula sa pananaw ni John Feng, hawak niya sina Jacob at Celestino sa kanyang palad, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ang magsaya kasama sila. Ang dahilan kung bakit hindi niya sila agad napatumba ay para bigyan sila ng pagkakataong lumaban. Alam niya na talagang kasiya siya ang talunin ng mga tao mula sa pag-asa patungo sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sina Jacob at Celestino ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagtakas o paglaban. Naupo sila sa sofa na parang mga normal na tao, itinaas pa ang kanilang mga baso sa isa't isa, hudyat na uminom sila. Galit na galit si John Feng. Ganito ba dapat kumilos ang isang taong pinagbabantaan? Kung hindi ipapakita ng batang Panginoong ito ang kanyang kapangyarihan, talagang tinatrato ninyo ang isang tigre bilang isang pusa. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, ginawang yelo ni John Feng ang sofa na kanilang kinauupuan. Mabuti na lang at mabilis na tumayo sina Jacob at Celestino, kung hindi ay nahulog na sana sila sa yelo. Ha, natatakot ka na ba ngayon? Kung gusto kang patayin ng batang Panginoon na ito, kumaway ka na lang sa akin. Bakit hindi ka magmadali at magmakaawa? Tumawa si John Feng, natutuwa sa sarili. Sina Jacob at Jacob naman ay kalmado pa rin gaya ng dati. Mukha pa nga silang nanunood ng palabas ng payaso, na lalong nagpailang kay John Feng. Hindi na nakatiis si Dustin. Pumunta sila rito para sa recipe ng Miracle Doctor na si Larkins's Medical Group. Matapos makuha ang recipe, maaari na nilang patayin ang dalawa sa mga alipores ni Terence. Ngayong umaarte ng mayabang si John Feng, wala na siyang pakialam dito. Mas lalong ikinabahala ni Dustin ito. Kayong dalawa, kung gusto niyong mabuhay, ibigay ninyo ang formula ng makajos na grupo ng mga doktor. Kung hindi, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang kiramdam ng mapunta sa impyerno. Natatakot si Dustin na patuloy na magsasalita si John Feng ng mga walang kabuluhang bagay, kaya mabilis siyang nagtanong. Nainis din si John Feng at nahihiyang sinabi, tama, bilasan mo at ibigay mo ang formula, kung hindi ay pagsisisihan mo. Sa oras na iyon, wala ka ng pagkakataong magmakaawa sa akin na patayin kita. John Feng, hindi ka ba natatakot na baka hulihin ka ng amo natin? Natatawang sabi ni Celestino. Ano ang kinatatakutan ko? Isa akong mahusay na eksperto sa entablado ni Profound, bakit ako matatakot sa kanya? Tumigil ka na sa pagbibiro, kung maglalakas loob siyang humarap sa batang Panginoong ito, ako ay. Malakas na sabi ni John Feng. Sa katunayan, sinusubukan niyang pagtakpan ang kanyang konsensya, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naputol siya ng isang malakas na kalabog. Ang pintong kasasara lang ni Dustin ay sinipa pabukas, at maging si Dustin, na nakatayo sa tabi ng pinto, ay natamba. Galit na lumingon si John Feng at sinabing, sino ka? Paano mo nagawang sipain ang pinto para mabuksan ito? Gusto mo bang mamatay? Habang nagsasalita siya, inabot ni John Feng si Dustin at hinawakan para tulungan itong makatayo. Kasabay nito, nagreklamo siya, hindi mo nga alam kung paano gamitin ang totoong chi para protektahan ang katawan mo. Kahit sinong Tom, Dick, o Harry ay kayang magpalipad sa iyo gamit ang sipa, hindi ka ba nahihiya? 5,704
Jianfeng, hindi ka papatay. Pumunta ba siya rito para maghangad ng kamatayan? Nandito lang ako sa harap mo ngayon, anong gagawin mo? Malamig na ngumiti si Terence habang papasok, habang nasa sabik na nakasunod si Gusia. Kilala rin niya ang dalawang ito, at mayroon silang mga jinya sa kanilang mga katawan. Panahon na para makipagkasundo sa kanila. Nanginig ang katawan ni Jianfeng habang sumisigaw siya sa kawalan ng paniniwala, Terence. Hindi talaga siya marunong magsalita ng walang pakialam, at nandito naman si Terence. Gustong sampilan ni Jianfeng ang sarili niyang bibig ng ilang beses, anong klaseng sumpa ito? Bahagyang ngumiti si Terence, Jianfeng, kakaiba ka talaga. Nakikita kong abala ka sa pag-arte ng matapang kahit saan. Tinatawag ako ng mga tao na pinuno ng palabas noon, pero sa tingin ko mas bagay sa iyo ang pangalang ito. At sa tuwing mag-arte kang matapang, lagi kang lumalapit sa akin. Hinahangaan kita. Natatakot na si Dustin, hindi nakakapagtaka na hindi siya mapakali simula nang pumasok siya sa hotel. Si Terence, ang demonyo, ang nandito. Kailangang malaman na si Dustin ay isang traidor mula sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Wala siyang gaanong kumpiyansa sa harap ni Terence, at ang pagganap ni Terence sa sinaunang pagpupulong ay lalong nagpatakot sa kanya. Hindi siya makapagsalita at ang tanging naisip niya ay kung paano makakatakas kay Terence. Kinuskos ni Jianfeng ang kanyang mga mata at tiningnan ito ng mas mabuti. Ito ang bangungot ni Jianfeng. Kahit gaano niya piliting palakasin ang kanyang lakas, kahit gaano siya kabilas makalusot, si Terence ay parang isang bundok, walang tigil na dinidiin ang kanyang ulo. Hindi siya makalabas kahit anong mangyari. Sa sandaling ito, naisip ni Jianfeng ang isang kasabihan sa sekular na mundo, huwag ka magpakamatapang, kung hindi ay tatamaan ka ng kidlat. Si Terence, ang walang hiya na ito, ay mahilig lang gumamit ng kidlat para tamaan ang mga tao. Kahit hindi siya nakasuot ng alloy armor sa pagkakataong ito, parang nakasuot lang siya ng armor nang tamaan siya ng kidlat. Single din si Jianfeng, at alam niyang hindi siya ang kalaban ni Terence, kaya lumuhad siya sa harap ni Terence at ngumiti, hahaha, Terence Chenbei. Ikaw talaga yan. Sasabihin ko na sana na kapag sumulpat ka sa harap ko, luluhod agad ako at magbibigay pugay sa'yo. Sa totoo lang, narinig ko na dito ka titira ngayon, kaya pumunta ako rito kasama si Old Chen para bisitahin ka. Wala akong oras para maghanda ng mga regalo sa pagmamadali, bastos talaga. Habang nagsasalita, palihim na sinenyasan ni Jianfeng ang natulalang si Dustin. Bakit ba ang tanga-tanga ng gagong ito? Hindi mo ba nakikita na lumuhad na ang batang Panginoon na ito? Hindi mo ba alam na ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag wala ng laban sa kanya? Nakita ni Dustin ang galaw ng kamay ni Jianfeng, ngunit ang una niyang reaksyon ay ang pagmasdan siya ng mababa. Lumuhad ang walang muwang na nilalang na ito pagkakita niya kay Terence. Matagal na siyang nagsasalita ng kalokohan ngayon lang, at ngayon ay nagsalita na siya ng ganito, kahit ang isang multo ay hindi maniniwala sa kanya. Isa pa, pareho silang eksperto sa entablado ng profound. Wala ba silang lakas ng loob na lumaban? Hindi niya alam kung sino si Gusia sa kanyang anyong tao, o kung hindi ay wala siyang lakas ng loob na ipaglaban ang kanyang buhay. Wala man lang silang karapatang labanan si Gusia ng mag-isa, lalo na si Terence. Patay na sila kung lalaban sila. Sumulyap si Terence kay Dustin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Malalim ang kanyang impresyon sa dating kinatawang pinuno ng sekta ng Percival. Noong nakaraan, pumunta si Dustin para manggulo sa sinaunang pagpupulong, ngunit nakatakas siya kasama si Jianfeng. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa pintuan ni Terence. Dapat ba siyang alagaan ni Terence habang naroon siya? Nakaramdam ng lamig si Dustin habang nakatingin sa kanya si Terence. Nanginig siya at lumuhad din. Kung tungkol naman sa paghamak niya kay Jianfeng, tuluyan na itong nawala sa isip niya ngayon. Iba talaga siya, kung tutuusin. Pagdating sa kanya, ibang-iba ang pamantayan. Grandmaster Linford, naparito ako upang humingi ng tawad sa iyo. Simula nang umalis ako sa pangkat ng Green Cloud, iniisip ko na ang pagbabalik sa paaralan. Sa kasamaang palad, alam kong nakagawa ako ng isang malaking kasalanan at hindi ko talaga nangangahas na bumalik para makita ka. Nabalitaan kong pumunta ka rin sa hotel na ito, kaya sa wakas ay nakapag-ipon na ako ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa iyo.
Umaasa ako na tatanggapin ako muli ng Grandmaster sa paaralan para sa kapakanan ng lahat ng mga nakaraang Grandmaster ng pangkat ng Green Cloud. Handa akong tanggapin ang parusa ng mga patakaran ng paaralan. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, nakapagsabi si Dustin ng isang mahabang pangungusap sa isang hininga, at sa huli, halos mahawakan niya ang kanyang sarili. Nakalimutan na niya ng tuluyan kung paano niya pinagbantaan sina Jacob at Celestino na ibibigay ang recipe. Palagi rin niyang hinihipnotismo ang sarili sa kanyang puso. Nangyari na ba ang ganito dati? Sa palagay ko hindi. Ako ba? Sa palagay ko hindi. Sige, sa totoo lang, wala sa mga ito ang mahalaga. Ang pinakamahalaga ay paniwalaan si Terence sa kanyang sinasabi. Kung iisiping mabuti, hindi naman siguro masama kung magtatagumpay ito. Ang paaralang Percival na ngayon ang pinuno ng 4 na pangunahing sekta. Ang buong mundo ng martial arts noong unang panahon ay tumitingala sa paaralang Percival. Si Dustin ay nasa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm, kaya tiyak na isa siyang elder ng Taishan. Nasa isang marangal na posisyon din siya. Higit sa lahat, malinaw na alam ni Dustin na walang sentral na kapangyarihan sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa hitsura ng sitwasyon ni Wooking, kaya ring alisin ni Terence ang laso na itinanim sa kanyang katawan. Hanggat matanggap ni Terence si Dustin at makabalik sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, isa pa rin siya sa mga nangungunang tao. Kumurap si Terence, halatang hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Dustin. Pero base sa sinabi niya, mukhang sinsero naman ang lalaking ito. Siyempre, hindi niya agad paniniwalaan si Dustin. Tutal, nagbanta lang naman si Dustin ng mga tao. Ngayon, marahil ay sinusubukan lang niyang tumakas. Hindi na kailangang magmadali sa pagdedesisyon tungkol dito. Tiningnan ni Jianfeng si Dustin mula sa gilid ng kanyang mga mata, ang kanyang puso ay puno ng paghamak. Palaging sinasaway ng Dustin na ito si Terence sa harap niya, ngunit ngayon ay tinatawag niya itong tiyuhin master ng may pagmamahal at gusto pa niyang yakapin ang binti ni Terence. Nakakahiya. Bakit hindi na lang ang walang hiya na ito ang isang Grand Uncle Master ng sekta ng Snow Sword? Kung hindi, ako, si Jianfeng, ay maaaring pumunta at yakapin ang kanyang mga binti. Hindi alam ni Terence ang iniisip ng dalawa. Mas nag-aalala siya sa pinagmulan ng Sagradong Alyansa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tama na ang kalokohan. Sabihin mo sa akin, nandito ka ba para sa Sagradong Alyansa? Ano ang relasyon ng organisasyong ito at ng sentral? Ano ang layunin nila sa pagkuha ng recipe mula sa miracle doctor na si Larkin's Medical Group? Nagkatinginan sina Jianfeng at Dustin, hindi alam ang sasabihin. Tiyak na ayaw sabihin ni Jianfeng ang totoo kay Terence, habang si Dustin ay may naisip na ibigay ang kanyang kamay kay Terence, ngunit hindi siya nang ahas na makipagtalo sa sentral ng walang garantiya ni Terence. Tutal, ang kanyang buhay ay nasa kamay pa rin ng sentral. 5,705. Hindi ipagkakanulo ni Dustin si Central sa harap ni Jianfeng, sasabihin lang niya kay Terence ang lahat ng alam niya kung may gusto siya kay Jianfeng. Anong tinitingnan mo? May tinatanong ang amo mo. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, papatayin kita agad. Nakatitig at malakas na nagbanta si Gusha. Gustong-gusto niyang patayin ang dalawang ito. Hanggat taga-sentral sila, hindi maganda ang impresyon ni Gusha sa kanila. Mabilis na sinabi ni Dustin, Lolo Maestro, nirecruit lang ako ng Central para maging upahang Maniokis. Wala akong alam na mahalaga. Dapat mas alam ito ni Snow Jianfeng kaysa sa akin. Tutal, siya ang pinuno ng lahat ng mga cultivator na sumali kalaunan. Humarap si Terence kay Jianfeng at bahagyang ngumiti, mukhang napakagaling mo talaga. Mayroon ka ng mahalagang posisyon sa gitnang posisyon. Napuno ng puot ang puso ni Jianfeng. Alam niyang hindi nang ahas si Dustin na ipagkanulo ang Central, ngunit itinulak niya ito sa apoy para ihawin. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano habang nakatitig sa kanya si Terence. Senior Linford, nagbibiro ka siguro. Sa totoo lang, isa lang akong utusan sa gitna. Wala akong anumang katayuan. Lumingon ang isip ni Jianfeng, at nakangiting sinabi niya, wala kaming masyadong alam tungkol sa Sanctuary Alliance. Nandito kami para bisitahin ka, pero wala kaming balak na kumatawan sa kahit sino. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Tumanggaw si Terence ng seryoso at itinaas ang kanyang palad.
Nabigla si Jianfeng. Alam niyang hindi niya makukumbansi si Terence gamit ang mga salita nito, pero kahit siya mismo ay hindi naniwala, lalo na si Terence. Malamang narinig ni Terence ang lahat ng nangyari sa silid ngayon lang, kaya hindi na kailangang tanungin pa sina Jacob at ang iba pa. Senior Linford, bigla kong naalala na narinig ko na ang tungkol sa Sagradong Alyansa dati. Parang narinig ko na ito sa gitna dahil sa pagkakataon. Sinasabing pagkatapos umatras mula sa sinaunang Jiangho, muling nagtatag ito ng isang puwersa sa sekular na mundo. Ang pangunahing lugar ng aktibidad nito ay sa Europa, at maaaring umunlad ito sa Amerika sa hinaharap. Kung ganoon nga, tila tayong dalawa talaga ang narito bilang mga kinatawan ng Sagradong Alyansa. Hindi nga natin kilala ang ating masarili. Nagpakita si Jianfeng ng isang biglaang ekspresyon ng pagkaunawa, na parang may talento siya sa pag-arte. Ha! Kung ganoon nga, malamang may maririnig kang mga chismis kung bakit tina-target ng Central ang grupo ni Miracle Dr. Larkins, di ba? Halimbawa, para saan natin kailangan ang mga formula mula sa Miracle Dr. Larkins Medical Group? Casual na tanong ni Terence habang binawi ang kamay. Pinunasan ni Jianfeng ang malamig na pawis sa kanyang noo. Naisip niya na ang impormasyong ibinigay niya ay hindi confidential, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Bukod pa rito, kung ikukumpara sa kanyang buhay, kahit na ito ay confidential na impormasyon, tila hindi ito maaaring hindi ibunyag. Haha, Senior Linford, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Hindi ko pa talaga naririnig ang ganyang impormasyon. Ayaw ni Jianfeng na magbunyag ng karagdagang impormasyon kay Terence ng madalian, kaya palihim niyang sinulyapan ang reaksyon ni Terence habang nagsasalita. Nakita niyang magtataas na naman ang kamay si Terence, kaya mabilis siyang nagpatuloy, gayunpaman, mayroon akong ilang haka-haka. Senior Linford, sana'y gamitin mo ang mga ito bilang iyong sanggunian. Tinitigan siyang muli ni Gusha at sinabing, tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kung hindi ka magiging mas determinado, bubugbugin kita. Naisip ni Jianfeng, isa ka lang palang maliit na isda na ginagamit ang lakas ng tigre bilang taktika ng pananakot. Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Gusto mo pa rin akong bugbugin. Kung hindi dahil kay Terence, inasikaso na sana kita noon pa. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ipinakita ni Gusha ang kanyang aura. Kung alam lang ni Jianfeng ang tunay na lakas ni Gusha, baka hindi na niya maisip na swertehin pa. Ganito kasi, kahit hindi ko narinig kung bakit hihilingin ng Central sa Sanctuary Alliance na manggulo para sa Miracle Doctor na si Larkins Medical Group, at hindi ko alam kung bakit nila gusto ang mga formula mula sa Miracle Doctor na si Larkins Medical Group, pero ang Central ay nagsasaliksik ng lahat ng uri ng medisina, at alam mo yan, Senior Linford. Kaya hula ko ay baka may galing sa Miracle Doctor na si Larkins Medical Group na interesado ang Central, at maaaring may kaugnayan ito sa pananaliksik ng Central sa medisina. Senior Linford, dapat kang mag-ingat. Ang sinabi ni Jianfeng ay ang totoo. Binago lang niya ang paraan ng pagkakasabi niya para magkaroon siya ng dahilan para linlangan ang sarili niya. Kumunat ang noo ni Terence, hindi lubos na maintindihan kung bakit ginagawa ito ng Central. Mukhang hindi naman peke ang mga sinabi ni Jianfeng, maaari kayang interesado talaga ang Central sa isang partikular na recipe mula sa Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group. Gayunpaman, ang mga recipe na ito ay kapaki-pakinabang lamang sa karaniwang mundo, mahalaga pa rin ang mga ito bago pa man sila makapasok sa Sky Class Island. Matapos mabuksan ang isla, mas marami pang mga recipe na may mataas na antas na mas mahusay kaysa sa mga produkto ng Miracle Doctor na si Larkin sa karaniwang mundo. May paraan ng Central para pagdugtungin ang dalawang lugar, kaya hindi nila dapat pagnasaan ang mga bagay na ito. Mali si Terence, ang mga tableta at recipe ng Sky Class Island ay mas masarap nga kaysa sa medical group ni Miracle Dr. Larkins, pero lahat iyon ay batay sa hirap at mga sangkap. Sa parehong antas, ang mga recipe ng medical group ni Miracle Dr. Larkins na pinagbuti ni Terence ang pinakamaganda, at ang kailangan ng center ay magsimula sa mga pangunahing kaalaman at patuloy na umunlad, magiging kakaiba kung hindi sila pupunta sa medical group ni Miracle Dr. Larkins. Habang iniisip niya ito, sumugod ang mga staff ng hotel. Ang pagsipa ni Terence sa pinto ay nakapagpa-alarma na sa hotel, at ang mga bisita sa palapag na ito ang pinakamarangal na bisita.
Hindi nang ahas ang hotel na maging pabaya, kaya agad silang lumapit para harapin ang mga ito. Nang makitang papasok na ang mga staff ng hotel, tiningnan ni John Feng si Dustin, saka tumayo at sinabing, Senior Linford, may kaunting hindi pagkakaunawaan ngayon. Babalik ako para sa mga order mo pagkatapos kung maayos ang bagay na ito sa hotel kasama si Elder Chen. Hindi nagsalita si Terence at hinayaan si John Feng na hilahin palabas si Dustin. Sinabi niya sa mga staff ng hotel na hindi lang ito pagkakaunawaan at babayaran nila agad ang pinsala sa pinto. Pagkatapos, pinilit niya ang mga staff ng hotel na bumaba at ayusin ito. Ang pagkakataong ito para makatakas ay isa lamang himala. Gusto ni John Feng na yakapin ang mga tauhan ng hotel at bigyan siya ng 2 malalaking halik. Ito ang maalamat na napapanahong ulan. Walang magawang pinanood ni Gusha ang pag-alis ni na John Feng at Dustin. Pakiramdam niya ay kinukuskus ng pusa ang kanyang puso. Hindi niya maiwasang magtanong, Boss, bakit hindi mo lang patayin ang 2 iyon? Hindi mabubuting tao ang mga tao sa Central. Bahagyang ngumiti si Terence, Gusha, hindi sila makakatakas. Hindi natin sila papatayin ngayon dahil gusto nating bawasan ni Central ang kanyang depensa. Tutal, madali namang mapatay ang 2 lalaking ito. Kung magtatago ng tuluyan si Central dahil sa kanilang pagkamatay, mas mahihirapan tayong mahanap siya. 5,706. Naiintindihan ko na, boss. Pumalakpak si Jacob. Gusto mong makuha ang malaking isda. Ang 2 ito ang pain sa pangingisda. Tama, iyon ang ibig kong sabihin. Walang itinago si Terence, mas makabubuti kung haharapin niya ang mga sentral na puwersa bago umalis sa karaniwang mundo. Kahit na hindi niya sila mabunot, kahit papaano ay mapipinsala niya sila para hindi sila maglakas loob na magdulot ng gulo ng pansamantala. Madaling patayin sina John Feng at Dustin, ngunit hindi madaling mahuli ang buntot ng Central. Ngayong nabunyag na ng Central ang sagradong alyansa, kinailangan itong hawakan ng mahigpit ni Terence. Pinakawalan niya sina John Feng at Dustin upang makapagtanong siya sa kanila ng isang bagay na kapakipakinabang sa susunod na makita niya sila. Boss, sa tingin ko gusto mong sumama sa iyo yung lalaking tumawag sa iyo na Grandmaster, biglang sabi ni Celestino. Kung makakabalik siya at magiging especially iya, mas malaki ang tsansa nating talunin si Central. Kung may pagkakataon, siguradong makakausap ko ng pribado ang lalaking ito. Tumango si Terence kay Celestino ng may ngiti, ngunit hindi nagsalita. Agad na naunawaan ni Celestino na plinano na ito ni Terence at hindi na niya kailangan pang ipaalala pa sa kanya. Kung hindi, baka sinunggaban at tinanong ni Terence si Dustin sa halip na pakawalan ito ng ganoon kadali at hayaang umalis ang 2 kasama niya. Bukod sa paglalagay ng mahabang PC para makahuli ng malaking isda, nakahanap din siya ng dahilan para pakawalan si Dustin. Kung tungkol sa kung mapipilitin ba talaga silang ipagkanulo ni Dustin sa hinaharap, hindi na kailangang masyadong pag-isipan pa iyon ngayon. Tutal, isa lamang siyang Mystic Ascension preliminary stage na sapilitang itinaas. Si Gusha lamang ang makakatalo sa kanila. Kung ayaw niya talagang harapin sila, ilang minuto lang ang kailangan para mapatay siya. Kinabukasan, walang nangyari. Tila nawala na lang sa ere sina John Feng at Terence. Hindi gaanong pamilyar si Terence sa paggamit ng kanyang spirit sense para subaybayan sila, kaya matapos silang sundan ng ilang sandali, nabigla siya sa kanilang pagbabantay. Tutal, galing siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at mayroon siyang ilang kasanayan sa kanyang spirit sense. Tungkol naman sa pagsunod ni Dustin kay John Feng upang magtago mula sa pagsubaybay ni Terence, wala masyadong pakialam si Terence. Malamang ay may pag-aalinlangan pa rin si Dustin sa kanyang puso. Bukod pa rito, hindi siya binigyan ni Terence ng anumang malinaw na pahiwatig, kaya normal lang para kay Dustin na gawin ito. Sa wakas ay naging maayos ang eksibisyon. Hindi na nagpatuloy ang mga tao mula sa Sagradong Alyansa sa pang-aasar sa Miracle Doctors Medical Group, sa halip ay nagtayo sila ng sarili nilang pwesto. Siyempre, ang kanilang pwesto ang pinakamalaki at may pinakamagandang posisyon, mas maganda kaysa sa pwesto mula sa Miracle Doctors Medical Group. Laking gulat ni Terence nang makita niya ang isang kakilala niya mula sa Miracle Doctor na si Kang's Medical Group. Hindi sila magkasundo, ngunit magkakilala sila.
Maaaring nasa Tianji Island pa rin si Harry, ngunit natural lamang na naisip siya ni Terence nang makita niya ang mga kang. Napag-usapan na, sina Harry at Janfeng ay halos magkapareho. Silang dalawa ay mga kinatawan ng mga angkan ng ipis na hindi mapapatay, at kahit anong sampal nila sa kanilang sarili, lagi nilang iligtas ang kanilang mga buhay. Kung magkikita ang dalawa, maaaring ito ay isang eksena kung saan mapapahalagahan nila ang isa't isa. Ang kinatawan ni Miracle Dr. Kang sa pagkakataong ito ay si Gilier, ang tiyuhin ni Harry. Ang kanilang booth ay katabi lamang ng Sagradong Alliance, at masayang nakikipag-usap si Gilier sa mga tao mula sa Sagradong Alliance. Hinala ni Terence na ang mga tao mula sa Miracle Dr. Kang's medical group ay ipinadala ng Sagradong Alliance para mangasar sa kanya. O baka naman hindi nakuha ng Central ang mga formula mula sa Miracle Doctor na si Larkins's Medical Group, kaya gusto nilang makakuha ng katulad nito mula sa Miracle Doctor na si Kang's Medical Group. Tutal, halos lahat ng produkto ng dalawang kumpanya ay may malaking pagkakatulad. Hindi nakita ni Gilier ang pagdating ni Terence, at pagkatapos makipag-usap ng kaunti sa Sagradong Alyansa, sinundan niya ang isa sa kanila papunta sa silid pahingahan. Hindi interesado si Terence sa isang maliit na isdang tulad ni Gilier, ngunit matagal na niyang pinagtutuunan ng pansin ang Sagradong Alyansa. Para makapasok sa gitna ng alyansa, hindi siya magbibigay ng anumang pahiwatig. Tahimik niyang inilabas ang kanyang spirit sense, gustong bantayan ang bawat galaw ni Gilier at ng Alliance, ngunit laking gulat niya nang ang kanyang spirit sense ay naharangan sa labas ng silid. Ito ay ganap na nakahiwalay. May kakaiba sa sala na ito. Nakaramdam ng tuwa si Terence pagkatapos ng unang pagkabigla, ang katotohanang hindi makapasok ang kanyang espiritu ay nangangahulugan na mayroong isang sekreto sa loob tulad ng isang taong mahalaga sa sentro. Kung hindi, walang sinuman sa karaniwang mundo ang makakapigil sa pandaman ni Terence sa espiritu. Jacob, dito lang kayo. Jelay at Gusha, dito lang kayo at tumulong. Pupunta ako roon saglit. Tumalikod si Terence at mabilis na umalis papunta sa pahingahan. Dahil hindi makapasok ang kanyang banal na pandama, hahayaan na lang niyang direktang pumasok ang kanyang sinaunang espiritu. Kung mahuhuli niya ang pangunahing figure ni Central at susundan ang baging para mawala ang kapangyarihan ni Central sa secular na mundo, maganda sana iyon. Sa silid pahingahan, si Janfeng lamang ang nakita ni Gilier. Hindi sumama si Dustin kay Janfeng, marahil dahil sa pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat si Gilier para sa dalawang Profound Stage Masters. Ikaw si Gilier Kang mula sa Miracle Dr. Kang's Medicine. Pumunta ako rito para humingi ng limited edition formula ng House Kang's Medicine para sa mga sugat, at para makipagtulungan sa Sacred Alliance para makabuo ng bagong gamot. Napakagandang kondisyon nito, hindi ka ba nagpapasalamat sa aking pagkabukas palad? Walang pakialam na sabi ni Janfeng. Hindi siya masyadong natuwa sa misyong ito, ang pagpunta sa eksibisyon ay magiging madali para kay Terence na mahanap siya. Bagamat gumamit si Janfeng ng isang spirit sense item mula sa sinaunang martial world para harangan ang pagtuklas ng spirit sense, nag-aalala pa rin siya. Hindi madaling makatakas mula sa mga kamay ni Terence kagabi, paano kung mahuli siyang muli ni Terence? Nakangiti si Gilier habang yumuyuko, ikaw siguro si Young Master Zhou, di ba? Isang karangalan para sa amin na makatrabaho ang alliance ni Young Master Zhou, pero ang Special Edition Golden Medicine ay isang mahalagang sekreto na inaasahan namin para mabuhay. Hindi namin ito basta-basta maibibigay sa alliance, sana'y maintindihan mo, Young Master Zhou. Naiinip na sabi ni Janfeng, isa lamang itong hanggal na formula, at tinatrito mo itong parang isang kayamanan. Kung hindi dahil sa katotohanang may gamit ang ating sagradong alyansa, sino ang gugustuhin ng ganitong sirang bagay? Hindi nang ahas sumagot si Gilier, yumuko at tumawa lamang. Ano ang saysay ng pagpunta kung isa lamang itong basura? Gusto mo akong lokohin? Huwag kang magbiro. 5,707. Sa katunayan, hindi nagbibiro si Janfeng sa pagkakataong ito. Isa siyang henyong disipulo noon ng sekta ng Snow Sword. Maaari siyang makakuha ng anumang uri ng healing elixir na gusto niya.
Paano niya mapapahalagahan ang isang gamot na tulad ng gininto ang gamot para sa mga sugat na hindi man lang kasing halaga ng isang medicinal pill? Kung hindi dahil kay Central, sino pa nga ba ang mag-aabala sa gilyar na ito na amoy tanso? Kalimutan mo na yan, hindi ko sasayangin ang hiningi ko sa'yo. Panoorin mo na lang itong video. Naiinip na ikinumpas ni Janpeng ang kanyang kamay at binuksan ang isang video file sa kanyang computer. Matapos mapunta sa secular na mundo, ang mga high-tech na bagay na ito ang naging pinakakaakit-akit na bagay para kay Janpeng. May projector at speaker sa sala. Direktang ipinalabas ni Janpeng ang video sa computer at sa screen. Kumislap ang imahe at lumitaw ang isang tao sa screen. Harry. Nagulat si Gilyar, hindi niya inaasahang makikita ang ipinagmamalaki ng bahay na si Kang, si Harry. Ako si Harry, hindi ko alam kung sino sa bahay ang makakakita nitong video ko, pero kahit sino pa man iyon, makinig ka naman sa akin. Malinaw na pre-recorded ang video, at walang sinabi si Gilyar tungkol dito. Natuwa lang siya nang makita ang mukha ni Harry na puno ng pagmamalaki. Habang bumubuti ang kalagayan ni Harry, mas magiging matatag ang posisyon ni Kang sa bahay. Kung gusto ng sagradong alyansa ang recipe, maaari na lang nila itong kunin mula sa kanila, ngunit ang katotohanang handa silang makipagtulungan sa kanila ay malamang dahil kay Harry. Nasa napakahalagang posisyon ako sa sentral na organisasyon sa Skyclass Island, kaya kung may sinuman sa mga house kang ng Commonwealth ang lalapit sa amin para humingi ng tulong kahit ano pa man iyon, papayag kami. Ang pakikipagtulungan sa Central ay hindi makakasama sa pag-aabuso sa house kang, tandaan mo yan. Seryosong sabi ni Harry. Wala siyang pakialam kung mahalaga siya o hindi sa sentro ng isla, ngunit ang pakikipagtulungan sa center ng house kang ng Commonwealth ay malinaw na kapakipakinabang para sa kanya. Pinagalitan ng Central si Harry sa pamamagitan ng paghingi sa kanya ng video mula sa Skyclass Island. Kung hindi, aatakihin na sana nila si House Kang sa Commonwealth at wala sanang tutol si Harry. Mabuti na lang at ang recipe ni House Kang ay medyo mas malala kaysa sa miracle doctor na si Larkins at hindi ito ang pangunahing target ng Central. Kung hindi, hindi sana nila nahintay ang video ni Harry at sapilitang kukunin ito ng Central. Sa video, nagsimulang magyabang si Harry tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Bilang conclusion, maaari siyang maging haligi ng suporta para sa House Kang sa Central, kaya hindi na kailangang mag-atubiling si House Kang. Kung lubos nilang susuportahan ang Central, makakakuha sila ng 10 beses o kahit 100 beses na mas malaki ang balik. Tuwang-tuwa rin si Gilyar matapos mapanood ang video, matapos isara ni Janpeng ang video, namula ang kanyang mukha habang sumisigaw, "Young Master Zhou, dahil ideya ito ng ating Harry, wala nang masasabi pa. Ano mang recipe ang gusto mo, basta't mayroon tayo, ibibigay namin ito sa Central." Mas gama na ngayon ang mukha ni Janpeng, alam na niyang nasa Skyclass Island ang bahay ni Harry, kung tutuusin, kaya mas maamo na ang kanyang ugali. Magaling! Hindi natin kailangan ng napakaraming recipe ni Kang, ang limitadong edisyon lang ng gamot para sa mga sugat. Itatala ang mga kontribusyon ninyo, at makukuha ninyo ang nararapat na bahagi ng mga benepisyo sa hinaharap. Ngumiti si Janpeng sa kasiyahan. Maaari na siyang umalis sa lugar na ito at bumalik sa secret hideout sa lalong madaling panahon pagkatapos makuha ang recipe ni Gilyar. Magiging abala kung mabangga siya ni Terence. Maraming salamat sa pag-aalaga ni Batang Panginoon Zhou. Ihahanda ko na ang recipe ngayon, at ipapadala ko ito maya-maya. Kung wala nang ibang gagawin si Batang Panginoon Zhou, maaari po ba kayong magpahinga rito sandali? Yumuko si Gilyar ng may paggalang. Hindi niya alam kung si Harry o ang Batang Panginoong Zhou na ito ang may mas mataas na katayuan, ngunit si Harry ay nasa malayong Skyclass Island, at sa tingin niya ay mas ligtas na maging magalang kay Janpeng. Natuwa si Janpeng sa ipinakita ni Gilyar, nakangiti habang ikinakaway ang kanyang kamay, mabuti naman. Ihanda mo na ang formula at ipadala mo na sa lalong madaling panahon. Wala akong masyadong oras, kaya hindi ako makapaghintay ng matagal. Opo, opo, opo. Huwag po kayong mag-alala, Batang Panginoon Zhou. Hindi po magtatagal. Basta't makikipag-ugnayan tayo sa mga tao natin sa bansa, i-scan nila ang formula mula sa ligtas at ipapadala ito. Hindi po ito aabutin ng 10 minuto.
Tumango si Guillier at tumawa bago tumalikod para umalis. Pagkaalis ni Guillier, kinuha ni Jianfeng ang kanyang baso ng pulang alak at inikat ito ng ilang beses bago humigop ng bahagya. Sabi niya, mukhang madali lang naman ang misyon ngayon. Makakabalik na ako agad. Dapat ba akong mag-ulat muna sa propesor? Hindi umiinom ng red wine si Jianfeng dati, pero matapos niyang makita ang kalmadong poster ni na Jacob at Celestino habang umiinom kagabi, naramdaman niyang bagay na bagay sa kanya ang magpakakol at magpakakol. Kaya hinanap niya ito sa internet at natutong uminom ngayon. Ang sarap sa pakiramdam. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Jianfeng na may magpapatuloy sa kanyang pagbulong, kung gayon, iulat muna natin ito. Muntik nang mabitawan ni Jianfeng ang baso ng alak sa kanyang kamay. Ang boses na ito, hindi ba't ito rin ang parehong Terence na nagpatakot sa kanya? Siya lang ang nasa silid, kaya bakit nandito ang boses ni Terence? Isa pa, naglagay siya ng spirit sense isolation device sa silid. Gaano man kalakas ang spirit sense ni Terence, hindi niya ito mahanap. Walang oras si Jianfeng para mag-isip ng lumingon siya sa gulat. Si Terence talaga iyon. At wala pang 2 hakbang sa likuran niya, may magaan na ngiti sa mukha niya. Kahit anong tingin mo pa, kasuklam-suklam talaga. Haha, si Senior Linford pala. Nagkataon lang. Ang liit ng mundo. Gusto mo bang uminom kasama ko? Pinilit ni Jianfeng na ngumiti ng peke, pero umiiyak na ang puso niya. Alam niyang ang misyong ito ang pinakamadaling makilala si Terence, ito ang kinatatakutan niya. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi ba dapat ay mag-report ka sa propesor? Bilasan mo, kunwari wala ako, gusto mo bang mawala ako sandali? Gustong umiyak ni Jianfeng, pero walang luhang lumabas. Paano niya hahayaang mawala si Terence? Hindi ba't gusto na nitong mawala? Mukhang hindi naman masamang mawala sa paningin ni Terence. Senior Linford, nagbibiro ka siguro. Kailan ka dumating? Bakit hindi kita nakitang pumasok? Pabiro na sabi ni Jianfeng, ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Dapat ba niyang sipain ang pinto ng lounge at humingi ng tulong sa mga staff? 5,708. Matagal pa lang ako rito, at napanood ko lang ang video ni Harry. Kung ayaw mong magsumbong sa doktor, kailangan mong magsumbong sa akin ng tapat. Sabi ni Terence habang nakaupo sa harap ni Jianfeng. Habang nagsasalita siya, itinaas ni Terence ang isang daliri, at isang asul lilang arko ng kidlat ang kumislap sa dulo ng kanyang daliri, na lumikha ng mahinang tunog ng pagkalabog. Namutla ang mukha ni Jianfeng. Natroma na siya sa kidlat ni Terence. Hindi siya maaaring manatiling kalmado sa harap ng gayong banta. Matapos tumawa ng matamlay, nagpa siya si Jianfeng na maging matalino. Itinuwid niya ang kanyang katawan at sinabi ng may seryosong mukha, Senior Linford, kagabi, gusto kong lumapit sa iyo pagkatapos kong ayusin ang bagay na ito sa gate. Pero pagkatapos kong pag-isipan ito, naramdaman kong mas magiging tapat kung hihingi ako ng ilang kapakipakinabang na impormasyon at pupunta rito para humingi ng tawad. Kaya, pumunta ako rito ngayon para ipaalam sa iyo. Pakiramdam ni Jianfeng ay isa rin siyang henyo, ipinaliwanag niya ang nangyari kagabi at ngayon gamit lamang ang 2 pangungusap para hindi na ito maintindihan muli ni Terence. Tumingin si Terence kay Jianfeng nang may bahagyang ngiti at tumango, sabihin mo nga. Ganito kasi, hindi ko narinig ang tungkol sa layunin ng Central sa pagkuha ng mga formula mula sa Miracle Doctor na Larkins Medical Group kagabi, kaya bumalik ako at nagtanong-tanong tungkol dito. Nalaman kong gusto pala ng Central na magsaliksik ng isang bagong gamot para mapabilis ang kanilang eksperimento. Habang nagsasalita siya, iniisip ni Jianfeng kung naapektuhan ba ng sinabi niya ang mga pangunahing sekreto ng Central. Ayos lang naman ang ordinaryong impormasyon. Malamig na tiningnan ni Terence si Jianfeng, habang ang kidlat sa kanyang mga daliri ay lalong lumalakas. Mahinang sinabi niya, huwag kang magsalita tungkol sa mga walang kwentang bagay, dumiretso ka na lang sa punto. Biglang nanginig si Jianfeng at hindi na nag-abala pang magtimbang ng kahit ano. Mabilis niyang sinabi, sa katunayan, ang sentro ay palaging nagsasaliksik ng mga gayuma upang mapabuti ang lakas ng mga cultivator.
Sa sinaunang mundo ng martial arts, matagumpay na silang nakasulong mula sa yugto ng pundasyon hanggang sa yugto ng ginintoang core, ang nascent soul stage, at maging ang mahiwagang yugto ng pagsikat. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa sekular na mundo, ang mga materyales para sa paggawa ng mga gayuma ay mahirap hanapin, at mas mahirap pang ang makahanap ng mga cultivator. Sa makatuwid, hindi na maaaring magpatuloy ang pananaliksik na ito. Tumango si Terence sa sarili, totoo ang sinabi ni Jan Feng. Ang common world ay walang kapantay sa sinaunang martial world. Hindi pa kasama rito ang mahahalagang materyales, ang mga practitioner lang ang mahirap hanapin. Ayon sa pagtatansya ni Terence, ang pinakamahusay na paraan para sa mga central level of practitioner ay ang mga foundation stage practitioner. Ang Sky Class Full Master ay isang malaking balakid na kailangang pagdaanan, at hindi madali para sa isang normal na tao na mag-level up sa Sky Class Full Master, hindi pa kasama ang foundation stage. Kung isasantabi ang malaking gastos, halos imposible para sa isang test subject ng isang normal na tao na pagdaanan ang hirap ng foundation stage. Ang sumunod na sinabi ni Jan Feng ay halos naaayon sa haka-haka ni Terence. Dahil dito, kinailangang baguhin ng mga tao sa sentro ang kanilang direksyon sa pananaliksik. Sinasabi mo ba na gusto ng Central Hospital ang formula para sa limited edition na gamot na may ginto para magsaliksik ng bagong gamot para sa paggaling? At pagkatapos, medyo nasiyahan si Terence sa pagganap ni Jan Feng, ngunit nagsalita pa rin siya ng may malakas na tono. Hindi nang ahas na magpaliban si Jan Feng. Marami na siyang nasabi, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sabihin pa, ang bagong gamot na ito ay orihinal na may dalawang gamit. Gaya ng sinabi ko, napakahirap umasenso mula sa ranggo ng langit patungo sa foundation stage, at hindi ito kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Kaya, ang bagong gamot na ito para sa paggaling ay para tulungan ang mga taong ito na maayos na makaligtas sa panganib ng foundation stage. Sa simula, mapanganib din ang pag-angat mula nascent soul patungong profound. Mahirap para sa mga taong walang matibay na kalooban tulad ko at sa mga ambisyosong tagapagsaka tulad ni Matandang Chen na tiisin ang sakit ng pag-angat. Epektibo rin ang bagong gamot na ito sa sitwasyong ito. Bagamat hindi ito gaanong kalakihan, maaari nitong mapataas ang antas ng tagumpay ng 10%. Ang pag-upgrade kay Profound mula sa Nascent Soul ay nangangailangan ng mga gene ng mga halimaw sa dagat, kaya hindi pa ito maaaring isagawa sa ngayon. Iyan ang unang gamit. Ang pangalawang gamit ay para magdagdag ng bagong uri ng gamot para sa paggaling sa mga biohuman. Papayagan nito ang mga biohuman na ito na agad na gumaling kahit na sila ay nasugatan. Kahit na hindi ito agad gumaling, dapat ay gumaling ito ng kusa sa maikling panahon. Sa totoo lang, sa tingin ko iyon ang pangunahing layunin. Handa si Jan Feng na isugal ang lahat, wala siyang pakialam kahit tulungan si Terence na suriin ang sitwasyon para sa kapakanan ng sarili niyang buhay. Hindi napigilan ni Terence na maantig matapos marinig ang mga salita ni Jan Feng. Nakakatakot talaga ang central na ito. Hindi lang nito pinalakas ang mga practitioner, kundi nakakatakot din ang biohuman project. Kahit na tila hindi mataas ang antas ng mga biohuman, kayang-kaya silang gawing maramihan ng gobyerno sentral. Si Terence ang humarap sa mga biohuman na iyon. Alam niya kung gaano nakakainis ang mga murang bagay na ito. Hindi siya natatakot sa mga biohuman. Alam niyang mapapahamak ang mundo kung sila ay gagawin ng gobyerno sentral. Ang lahat ng ordinaryong tao sa kalye ang mga pangunahing materyales para sa mga biohuman. Gamit ang ilang gamot, maaari itong patuloy na magawa. Ang mas nakakatakot ay kung pagsasamahin ng sentro ang dalawang proyekto sa pananaliksik sa isa at hahayaan ang mga biohuman, na kayang gumaling agad at hindi makaranas ng sakit, na maging mga eksperimental na paksa upang mapabuti ang kanilang lakas, maaaring magkaroon ng isang makapangyarihang hukbo ng mga cultivator. Kahit si Terence ay nanginig sa naisip. Kailangan niyang alisin si Central kahit anong mangyari kung hindi magkakaroon ng walang katapusang gulo. Senior Linford, sinabi ko na sa iyo ang lahat ng impormasyong natuklasan ko. Dapat ba akong bumalik muna at magulat sa iyo kung mayroon pang balita? Palihim na sinulyapan ni Jan Feng ang mukha ni Terence at maingat na nagtanong.
Kung hahayaan siya ni Terence na umalis sa pagkakataong ito, tatakbo siya ng malayo hanggat maaari at hindi na makikita si Terence. Bumalik sa kanyang katinoan si Terence. Malinaw na hindi alam ni Jianfeng kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang mga salita kay Terence. Matapos itong pag-isipan, mahinang sinabi ni Terence, maaari ka munang manatili rito. Kapag dala na ni Guillermo ang recipe, paalisin mo na siya at magpatuloy ka sa paghihintay dito. May mga bagay akong ipagagawa sa iyo. Matapos ang kaunting katahimikan, nagpatuloy si Terence, huwag mong isipin ang pagtakas, babantayan ka ng aking banal na pandama sa lahat ng oras. Bagamat mayroong hadlang ng banal na pandama dito, kapag umalis ka na, hindi ka na makakapagtago. Kapag nalaman kung sinusubukan mong tumakas, patay ka. Natigilan si Jianfeng, biglang naintindihan kung paano siya natagpuan ni Terence. Saan nakuha ng karaniwang mundo ang isang kagamitang humaharang sa mga espiritu? Ang paggamit nito ay parang pagsisindi ng ilaw sa dilim, pagsasabi kay Terence na may multo. 5,700. Pakiramdam ni Jianfeng ay maiiyak na siya dahil sa kanyang katangahan, ngunit hindi niya inaasahan na gusto lang siyang sundan ni Terence dahil nakita niya si Guillermo kasama ang mga tao mula sa Sagradong Alyansa. Kung wala ang bagay na ito, malamang ay natagpuan din sana ni Terence si Jianfeng ng kanyang espiritu, at hindi sana gaanong naiiba ang resulta. Mahinang sagot ni Jianfeng bago naging anino si Terence at naglaho mula sa silid pahingahan. Noon niya lang naalala na isa pa ring espiritu ng Yuan si Terence. Hindi nakakapagtaka na lumitaw ito sa likuran niya nang walang anumang ingay. Tumakbo palapit si Guillermo dala ang kanyang telepono pagkalabas ni Terence ng kwarto. Natambo siya at tiningnan ang kanyang telepono. Haha, hindi naman masama ang swerte ko. Ngumiti si Terence nang makita niya ang recipe para sa gininto ang gamot ni Miracle Dr. Kang sa telepono ni Guillermo. Iniisip pa rin niya kung paano baguhin ang formulang ito, ngunit napakadali niya talagang nagtagumpay. Nakatanggap si Guillermo ng mga dokumentong maaaring i-edit, hindi mga nascan na dokumento o mga text message na mahirap i-edit. Tanging ang ganitong uri ng format ng dokumento ang walang iniiwang bakas. Siyempre, hindi sasayangin ni Terence ang ganitong pagkakataon. Mabilis siyang gumawa ng maliit na pagbabago sa mga pangunahing sangkap sa recipe. Hindi pa kasing sarap ng recipe mula sa Miracle Doctor na si Larkansas Medical Group, at dahil sa pagbabagong ito, mas naging mahalaga pa ang mga sangkap, ngunit nabawasan ang epekto ng mahigit kalahati. Nang mapatunayan ng mga tao mula sa sentro ang problema, malamang ay mahahanap na ni Terence ang kanilang pugad sa oras na iyon. Ibinalik niya ang telepono sa kamay ni Guillermo at ginaising ito bago tahimik na umalis. Naguguluhan pa rin si Guillermo nang magising ito, hindi alam kung ano ang problema niya. Masyado ba siyang pagod at wala sa sarili? Bumalik si Terence sa eksibisyon at nalaman niyang ang lahat ng mga booth ay puno ng ingay at kasabikan. Nakakaakit ng atensyon ng mga magagandang lalaki at babae, at mula sa hiyawan ng mga tao, tila marami sa kanila ay mga sikat na bituin. Hindi kilala ni Terence ang kahit sinong Western celebrity na ito, kaya hindi niya sila masyadong pinansin pagkatapos ng mabilis na sulyap. Hindi tulad ng ibang mga booth, malamig ang booth ng Miracle Dr. Larkins Medical Group at si Jelay na walang laman ang mukha ay isang napakagandang babae, at si Gusha ay kasing gwapo rin, ngunit hindi sila sikat. Nakakaakit lang sila ng kaunting atensyon, at pagkatapos ay aagawin na ito ng mga celebrity. Boss, nagkamali tayo ng kalkulasyon. Nakalimutan nating imbitahan ang isang celebrity para tumulong sa atin. Nakonsensyang yumuko si Jacob nang makita si Terence. Napangiti si Celestino ng mapait, halos imposibleng makahanap ng sikat na bituin kung kokontaken natin sila ngayon. Tutal, lahat naman sila ay may kanya-kanyang schedule. Medyo naging pabaya nga silang dalawa sa pagkakataong ito. Dahil sa Sagradong Alyansa, itinoon nila ang kanilang atensyon dito at napabayan ang mga paraan para makaakit ng katanyagan sa eksibisyon. Ngayon ay kakasimula pa lang ng eksibisyon, at ang mga stand na may mga kilalang tao ay umakit na ng katanyagan. Sa paglipas ng panahon, ang sitwasyong ito ay lalong nagiging seryoso. Dahil likas sa tao ang pagiging masigla. Habang mas siksikan ang lugar, mas maraming tao.
Habang mas liblib ang lugar, mas kakaunti ang magiging interesado. Ngumiti si Terence, walang pakialam, hindi mahalaga. Epektibo naman ang mga produkto natin, at hindi mahalaga kung mayroon tayong mga kilalang tao o wala. Hindi ba't sinabi mong ipinupuslit ang mga ito sa Europa para ibenta? Ibig sabihin, maganda ang reputasyon ng mga produkto ng Miracle Dr. Larkins's Medical Group. Tama ka, boss, natatawang sabi ni Harry. Hindi takot ang amoy ng masarap na alak sa kailaliman ng eskinita. Hindi natin kailangan ng mga kilalang tao, kailangan lang nating ipakita ang ating mga kakayahan at sapat na iyon para makaakit ng atensyon. Biglang ngumiti si Terence ng misteryoso, sa totoo lang, hindi imposible para sa inyo na makakuha ng bituin. May isang international superstar na pumunta lang sa pintuan ninyo. Pero kung makukuha ninyo siya o hindi ay depende sa sarili ninyong mga pamamaraan. International superstar. Kumurap si Harry. Sino iyon? Nasaan siya? Inikot din ni Celestino ang kanyang matambok na leeg at tumingin sa paligid. Oo, hindi ko rin siya nakita. Boss, nasaan ang superstar na tinutukoy mo? Ngumiti si Terence at naglakad patungo sa pinto. Isang babaeng nakakaswal na damit ang pumasok, nakasuot ng baseball cap at isang pares ng malapad na salaming pang-araw na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang simpleng ponytail ay marahang umuugoy nang makita niya si Terence na naglalakad papalapit, may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kuya Linford, paano mo nalaman na nandito ako? Nang makita ang ngiti ni Terence, binilisan ng babaeng naka-baseball cap ang kanyang lalakad at sumugod sa mga bisig ni Terence, at niyakap ito ng mahigpit. Medyo nahihiya siyang gawin ito sa harap ng maraming tao, kaya mabilis siyang kumawala. Masyado siyang nag-iisip, maliban kina Jacob at sa iba pa, walang ibang nakakapansin sa nangyayari rito. Ito ang Europa, kung tutuusin, at ang pagyakap at paghalik ay karaniwang kaugalian. Walang sino man ang titingin sa kanila ng iba. Hinubad ni Terence ang kanyang salaming pang-araw at ngumiti. Nararamdaman ko ang pagdating mo. Bakit ka nakasuot ng salaming pang-araw ng gabing-gabi? Hindi mo ba iniisip na may tinatago ka? Hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw at nagpakita ng isang maselang ngiti sa ilalim ng baseball cap, kumunot ang noo kay Terence bago inilabas ang kanyang ulo mula sa tagiliran ni Terence at kumaway kay Jelay at sa iba pa. Sister Jelay, Jacob, at Fatty Boy, magandang araw sa lahat. Si Jelay, na nakasunod sa likuran, ay nagulat nang ngumiti ng humakbang ito paarap at hinawakan ang kamay niya. Zyrene, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi mong panauhin ka ni Sheena? Maayos naman ang kalagayan ko. Nabalitaan kong nandito kayo, kaya nagmadali akong pumunta rito bago matapos ang konsyerto. Nakangiting sabi ni Zyrene. Dahil alam niyang nandito si Terence, kahit na sarili niyang konsyerto iyon, kinailangan niyang magmadali, bukod pa sa pagiging panauhin lang ni Sheena. Gayunpaman, sa ganitong paraan, tiyak na magrereklamo si Sheena, pero wala siyang masyadong pakialam. Sa katunayan, gusto rin ni Sheena na sumama. Medyo nadismaya siya na hindi nakapunta si Terence sa una niyang konsyerto. Kung maaari lang, gusto niya talagang sumama kay Zyrene. Sa kasamaang palad, hindi pa tapos ang konsyerto. Kahit tapos na ito, kailangan pa niyang magmadali papunta sa susunod na lungsod para maghanda. Wala siyang gaanong libreng oras gaya ni Zyrene. Tuwang-tuwa si Jacob, kaya ang international superstar na tinutukoy ni Terence ay si Zyrene. 5,710. Kung talagang hihilingin nila kay Zyrene na idaos ang kaganapan, magiging mainit na paksa ang eksibisyon. Dapat malaman ng isa na ang kasikatan ni Zyrene sa Europa ay hindi mas mababa kaysa sa China. Hindi naman kalabisan na tawagin siyang isang internasyonal na superstar, maging katamtaman pa nga iyon. Iilan lamang ang mga superstar sa mundo na kayang makipagsabayan kay Zyrene, at sa industriya ng musika, siya pa nga ang nangungunang babaeng bituin sa mundo. Sabi ko, superstar mon? Lagi mong tinatawag ang lahat ng iba na kuya o ate, bakit ako mataba na lay? Reklamo ni Celestino. Hindi ba't sobra na itong diskriminasyon? Ha? Nagkunwaring nagulat si Zyrene. Fatty Boy pala ang pangalan mo, di ba? Sino ba naman ang tatawag sa kanilang sarili na Fatty Boy? Si Celestino yan.
Si Celestino yan. Baka sa ekspresyon ni Celestino ang pagkabaliw habang nagsasalita siya sa nakakatawang paraan. Lahat sila ay humagalpak sa tawa. Malinaw na maipapahayag ang pagkakaibigan ng mga dating magkaibigan sa ilang pangungusap. Tuwang-tuwa rin si Terence. Dati, parang diwata si Zyrene na walang pakialam sa mundo ng mga mortal, pero ngayon ay kayanan niyang makipagbiruan kay Celestino. Malaking pagbabago na ito. Sayang at hindi na makapagtawanan ng sabay ang dalawang matalik na kaibigan ni Zyrene, sina Cheryl at Shu. Sayang naman. Kuya Linford, sabi ni Sheena pumayag kang pumunta sa konserto niya, pero hindi ka pumunta. Labis siyang nalungkot. Gusto niyang pumunta ka sa konserto sa Lanmi, kung hindi ay pagbabayaran ka niya. Lumingon si Zyrene at ngumiti kay Terence, na parang gusto niyang makita kung paano tuturuan ni Sheena ng leksyon si Terence. Ginagawa ko ang lahat, nakangiting sabi ni Terence, kung magiging maayos ang lahat dito, sasama ako sa iyo papuntang Lanmi. Agad na lumiwanag ang kalooban ni Zyrene. Hindi ba't ito ang gusto niyang marinig? Ang makagalaw kasama si Terence, isa itong pambihirang pagkakataon. Nakita ni Jacob ang ngiti sa mukha ni Zyrene, at alam niyang maganda ang mood nito. Hipag Zyrene, nakalimutan naming magpatawag ng isang celebrity para magbantay sa kuta para sa eksibisyon ngayon. Dahil nandito ka, bakit hindi mo kami tulungan? Namula ang mukha ni Zyrene habang nauutal, ano? Ano hipag? Anong pinagsasabi mo, Jacob? Umami na siya kay Terence, at medyo malinaw na ang kanilang relasyon, ngunit ang direktang pagtawag ni Jacob sa kanyang hipag ay nagpaparamdam pa rin sa kanya ng kaunting hiya at saya. Ako, si Jacob, ay hindi nagsasalita ng walang kwenta. Sige, maghanda na tayo para umakyat sa entablado. Nailigtas natin ang araw. Hindi natin ito maaaring ipagpaliban. Ngumiti si Jacob habang tinitignan si Celestino, sinabi ni Boss Terence na nasa kanila na kung makukuha nila si Zyrene, at magagawa nila ito sa lalong madaling panahon, mas makabubuti kung ligtas sila. Naintindihan ni Celestino at gusto niyang magpaliwanag ng palihim habang si Zyrene ay mahiyain at abala pa rin. Tinatakpan ni Jelay ang kanyang bibig at humajijek din, na parang wala siyang balak na panindigan si Zyrene. Napangiti na lang si Terence nang walang magawa, sige, kung gusto niyong imbitahan si Zyrene sa entablado, dapat niyo namang kontakin ang manager niya, di ba? Pagkatapos lang nating magkasundo sa appearance fee ay saka natin may pagpapatuloy ang susunod na proseso. Kuya Linford, pinagtatawanan mo rin ako kasama sila. Tinadyakan ni Zyrene ang paa niya at sinabi kay Terence. Tama iyan. Boss, mali ka. Hindi ako maaaring pumanig sa iyo bilang isang tagasunod. Hindi kami ni Zyrene ay mga tagalabas. Hindi namin kailangan ng manager o bayad sa paglabas. Tama ba ako, boss? Natatawang sabi ni Celestino. Lalong namula ang mukha ni Zyrene habang nakatitig ng masama kay Celestino, Fatty boy, masyado kang madaldal, gusto mo pa ba akong umakyat sa entablado? Bilasan mo na at umalis ka na. Tuwang-tuwa sina Jacob at Celestino. Nagkatinginan sila at inakay si Zyrene papunta sa display booth na parang dalawang alipors. Ngumiti si Terence at umiling, alam niyang nagbibiro lang sila. Hindi niya ito pinansin at dinala niya sina Jelay at Gusha. Pagkatapos umakyat sa entablado ni Zyrene, inihagis niya ang baseball cap kay Celestino at kinalas ang kanyang ponytail. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok, at sa isang iglap, tila kumikinang ang kanyang katawan. Gaya ng inaasahan sa isang international star, ang kanyang aura ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Hindi siya nagsalita habang kinukuha ang mikroponong iniabot sa kanya ni Jacob, at nagsimulang kumanta ng a cappella. Ang kanyang malalangit at matalas na boses ay umabot sa bawat sulok ng bulwagan, agad na pinigilan ang lahat ng iba pang mga boses. Sa isang iglap nawala ang lahat ng iba pang mga tunog, tanging ang boses ni Zyrene lamang ang naiwan na umalingaw-ngaw sa bulwagan. Hindi na kailangan ng mga salita, ang boses ni Zyrene ay higit pa sa 1,000 salita. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sumigaw ang mga tao mula sa buong stadium, Zyrene. Si Zyrene ang kumakanta. Ah, Zyrene. Nandito si Zyrene. Nasaan ka? Nasaan si Zyrene? Ayan. Ang booth ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group.
Si Zyrene talaga yan. Lumalabas na pareho lang pala ang paghabol sa isang bituin, mapa-China man o sa ibang bansa. Kapag lumitaw ang isang superstar tulad ni Zyrene, ang mga bituing iyon sa harap ng entablado ay agad na magiging walang laman, malamig, at malungkot. Halos lahat ng pumunta para manood ng eksibisyon ay sabay-sabay na tumakbo papunta sa booth na ito, sa takot na baka mawalan sila ng mas magandang posisyon para makalapit sa booth kung mas mabagal sila ng kaunti. Napanganga si Terence. Alam niyang isang superstar si Zyrene, pero hindi niya inakalang ganito katindi ang kasikatan nito. At nangyari ito sa Europa. Kung sa Northland pa, malamang mas nakakatakot pa ito. Mabuti na lang at handa sina Jacob at Celestino para dito. Hinailan nila si Gucia para protektahan ang entablado nang sa gayon ay hindi sumugod ang mga tagahanga at maistorbo si Zyrene. Ngumiti at kumaway si Zyrene sa mga tagahanga sa ibaba ng entablado. Hawak pa rin niya ang mikropono at kumakanta ng a cappella. Ang boses niya ay parang boses ng isang immortal, at nagpapasaya ito sa mga tao. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay nanatiling tahimik, at ang mga nakakuha ng upuan ay nagsimulang kumaway ng kanilang mga kamay pabalik-balik, sumasayaw sa ritmo ng pagkanta ni Zyrene. Nakakatakot talaga ang kasikatan ni Ate Zyrene. Anumang bagay na susubukan niya ay tiyak na patok. Nakangiting sabi ni Jelay habang nakatayo sa tabi niya. Ngumiti si Terence, kung ganoon nga, si Zyrene ang tagapagsalita ng Miracle Doctor na si Larkansas Medical Group. Tama lang na pumunta siya at iligtas ang sitwasyon. Noon, ginamo ni Terence ang sakit ni Zyrene, at para makaganti kay Terence, si Zyrene ang naging tagapagsalita ng Miracle Doctor na si Larkansas Medical Group. Sinuportahan pa niya ang grupo noong nasa panganib sila. Malamang na nagsimula ang pagkakaibigan niya kina Jacob at Celestino noong panahong iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.